Nanawagan ng Department of Agriculture sa mga lokal na magsasaka na mas mainam na magtanim ng mas maaga upang maiwasan ang pinsala sa mga pananim na palay at gulay dahil sa inaasahang pagpasok ng mga bagyo ngayong tag-ulan. Si Sheena Torno magbabalita. Opisyal nang pumasok ang buwan ng Hunyo, hudyat ng pagsisimula ng tag-ulan sa bansa ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Kasabay nito ang babala ng mga eksperto. Asahan na ang madalas at malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat, low pressure area at mga bagyong maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa harap ng ganitong kondisyon, tumitindi rin ang banta sa sektor ng agrikultura na isa sa mga una at pangunahing naaapektuhan ng pagbaha at matinding pagbabago sa panahon. Dahil dito, nananawagan na ang Department of Agriculture sa mga lokal na magsasaka na magtanim ng mas maaga bilang paghahanda at pag-iwas sa pinsalang maaaring idulot ng mga bagyo sa kanilang mga pananim. Hinihimok ngayon ng DA ang mga magsasaka ng palay na baguhin ang kanilang cropping calendar upang makaiwas sa mga panahong mataas ang banta ng pagkasira ng ani. Hindi pa ganun kadami na-convince natin ng mga rice farmers to really plant ahead. Kasi nga yung bagyo natin, normally, ang kalakasan yan, mga bare season, bare months. At pag pumasok yun, about 4 to 5 typhoons talaga yung very destructive on a natural scheme of things sa atin. Batay kasi sa tala ng Department of Agriculture, umaabot sa 400,000 hanggang 600,000 metric tons ng palay ang nasisira taon-taon tuwing tag-ulan dahil sa sunod-sunod na bagyong humahampas sa bansa. Pinakamatinding epekto sa mga lalawigang pangunahing pinagmumula ng supply ng bigas, bagay na hindi lang nakakaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka, kundi maging sa supply at presyo ng bigas sa merkado. Ngayon kasi pag panahon ng bagyuhan, ang pinaka-apektado dyan yung eastern part ng bansa natin hanggang dito sa norte. Kasi yung trend ng bagyo na malalakas talaga. Starting from Eastern Visayas, Bicol region, itong eastern side ng Luzon, plus yung Calabarzon at saka Western Visayas pag panahon ng habagat. Sa kabila ng nararanasang masamang panahon, sabi ng ahensya, hindi pa raw ramdam ang epekto ng pag-uulan sa presyo ng bilihin. Wala tayong nakikitang paggalaw. Halos very stable yung presyuhan. Pero ang pahayag na yan ng opisyal ng Agriculture Department ay tila kabaliktaran sa aktwal na nangyayari ngayon sa mga pamilihan. Ayon kasi sa mga tindera, ramdam na nila ang pagtaas sa presyo ng ilang gulay, partikular na ang mga gulay Tagalog at gulay Bagyo. Dahil sa matumal na bentahan, umaaray na ang ilang nagtitinda ng gulay. Napakatumal. Sobrang tumal. Ilang buwan na itong mahirap magtinda ngayon. Kasi ang mga tao, bumibili na lang yata, luto eh. Bumibili man sila ng carrots, pa isa-isa na lang. Patatas isa. Ganun, hindi kagaya nung araw na kilo-kilo. Ngayon na. Babala pa nga ng mga tindero, posible pang tumaas ang presyo ng gulay sa mga susunod na linggo kung hindi magbabago ang lagay ng panahon. Usually, magkano inaas po yan? Nasa 20 to 40. Per kilo. Na-adjust lang din namin ng para hindi mabigatan yung mamimili. Para bigyan ng discount. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.